Good morning mga ka-agri! Okay, ngayong umaga po ay mag-chop po tayo ng banana stalk o tangkay ng saging. Ito po yung pinutol natin kanina o yung hinarvest natin doon sa likod. So ito pong tangkay ng saging, hindi po namin ito tinatapon. Napapakinabangan po namin ito. Kasi tinachop po namin ito, gamit po itong grass chopper na ginawa rin po ni Agri Teacher. Baka po hindi nyo alam, si Agri Teacher po ay marunong din mag-welding. Ito po yung isa sa ating produkto, yung grass chopper. So ito po ay kung bibilihin natin sa merkado, ito po ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa 25,000. So yung gastos po natin dito ay hindi po umabot ng 7,000. Ito pong motor niya, dati na po itong motor ng bukbukan namin doon. So hindi namin ginagamit. So dito po natin linagay. So lahat po ng mga angle bar, ito po galing po ito sa junk shop, binili po natin ng per kilo. Ito naman pong yung plain sheets. Ito po ay tira po ng ating gate. So pinagkasya lang po natin para po mabuo itong grass chopper. So, kung gusto nyo po malaman o gusto nyo pong matutunan kung paano po ito gawin, okay, mag-comment lang po kayo dyan para sa susunod na video, ibubuksan po natin ito at saka ituturo ko po sa inyo kung paano po ito gagawin. Malaking tulong po o malaking tipid po para sa isang farmer na mayroon pong ganito. Yung pag-chop po, katulad nito, mag-i-spend ka po ng ilang oras. Pero pag ito po natin i-chop, o ito po yung gamitin natin, matatapos po natin yan within a minute. Okay, mamaya papakita ko po sa inyo. Okay, po munang gawin, ito pong mga matanda niya, balat. Okay, alisin po natin ito. Masyado pong matigas. Hindi po ito makakain ng ating mga alagang manok at pabo. Ayan, alisin po natin yan. So kami po sa aming practice, okay, nakakatipid po kami sa aming pakain, sa aming mga alagang manok, pabo. Kasi po, mayroon po kaming mga itinanim na mga dahon-dahon. Doon po sa farm namin, mayroon po kami doon mga Madrid de Agua, mulberry, mga ganyan po. Ganun din po yung mga tira-tirang dahon ng pechay namin. Ginagamit din po namin yung patuka o pakain. Okay, so ito na lang po. Pag naalis na po natin yung magulang niyang balat, ito pwede na po ito. So dahil hindi po ito kasya sa butas ng ating chopper, okay, so ang gagawin po natin, ihahatiin po natin ito. So ganyan lang po dapat mga ka-agri. Bilang farmer po dapat ma-diskarte tayo para po makatipid tayo sa ating mga gastusin, sa ating mga alaga. Kasi po pag purong feeds ang ating gagamitin, sigurado po na talo po tayo. Malulugi po tayo kasi ang mahal po ng mga feeds ngayon. Okay, ito po, magsasarap na tayo mga ka-agri. So ito po mga ka-agri, ito na po yung na-chop ng ating grass chopper. Ayan. Kung makikita nyo po, pino po yung kanyang output. Ayan. So ito po, dahil pino na siya, so kayang-kaya na po itong lunukin ng ating mga alaga. Okay? So ang gagawin na lang po natin dito, ihahalo po natin ito sa feeds, kunting feeds, upa ng palay, upa ng mais, ayan. At saka ito po, solve na po yung ating mga alagang manok at pato. Maganda po, manipis lang, ayan. Ayan. Okay. So malaking tulong po ito para makatipid po tayo sa ating pagkain.